Palakpakan po natin ang Lord at manatili po tayong nakatayo. Tumayo po tayo lahat ng oras na ngayong oras na ito. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po nating sabihin, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Mari na po tayong maupo ngayong oras na ito. Again, it's a very wonderful Sunday. This is June 22. Muli araw para maranasan ng Panginoon. At alam ko po, sino po dito masasabi niyang napakaganda ng araw niya ngayong araw na ito? Amen. Palakpakan natin na Lord. Alam niyo po, nakakatuwa po ang Panginoon kasi report lang po, kahapon po nagpunta po kami sa SOS Children's Village, kasama po namin ng Soroptomis Batangas, nakapag-share po tayo doon sa mga bata po doon. Ng SOS Village po is home for the adopted, sa mga foster children, at yung grupo po ng aking kapatid, nakapagbigay po ng mga beneficiary ng mga tablets, at may mga binigyan din po ng mga kits. Anong tawag sa kit na ganon? Kala ko school supplies. Pero nung chinek ko nung binigyan si Sheila, may pasador. So hindi pala siya school supplies, ayun pala yung hygienic kit. So galing po kami doon at nakakatuwa po. Ang ganda po ng ginagawa ng Lord. Amen po ba? Pwede ba palakpakan po natin ng Lord? And yan po, next slide naman po ay patuloy pong binibigay sa atin ng Lord ng vision para sa ating napakagandang mega church. Yes, palakpakan muli po natin ang Diyos sa buhay. And I believe kapag binibigay po sa puso natin, ang Diyos ang bahalang kumilos. Tayo kikilos, siya din ay kikilos, pero higit siya ang matinding gagawa sa ating buhay. Amen. Bago po tayo magpatuloy, meron pang first time sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakarating po ito sa ating napakagandang gawain. Sa ating napakagandang simbahan. Meron po ba first time? Yes, meron po ba? Welcome po sa mga nanonood online sa YouTube, sa Facebook, live. Welcome po, ako po si Reverend Finny Plata. Ako po ang senior pastor dito sa church na ito. And we are so blessed to share the Word of God sa buhay ng bawat isa. At maganda po ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And sa loob po ng 6 na linggo, pinag-uusapan po natin ay ang pananampalataya. Tanungin mo ang katabi mo, sabihin mo, ikaw ba ay tumindi ang pananampalataya? So this is our 6th week, ika-6 na linggo. Pinag-uusapan natin ang pananampalataya. At sa mga nakaraang linggo, ang ganda ng ating mga natutunan. Tandaan nyo, kailangan malalim ang pundasyon sa isang building, gano'n din ang pananampalataya. Malalim ang pundasyon kay Kristo. Kahit ayan pa'y butil ng mustasa, mananampalataya tayo hanggang sa lumaki. May pangako siya, hindi natin alam kung paano, saan, kailan, but still isulat natin. At kahit matagal yon, maghihintay tayo. Kahit maalon, may bagyo, maglalakad tayo sa tubig. At kikilos tayo. Walk by faith and not by sight. That is the true meaning ng pananampalataya. Sabi nga po, pananampalataya ay evidence and assurance. Evidence and assurance. And I believe this is our last week, ika-6 na linggo, ng ating Manampalataya series. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, congratulations, nakasurvive ka. And our last topic is, ito po yung title, I just share it, Habang buhay na malalim sa. Habang buhay na malalim sa pananampalataya. Aming Ama, tulungan mo kami, buksan mo aking puso, ikaw ang maging kalakasan ko.
Ikaw ang maging patnubay ko, ikaw lahat sa amin. Buksan mo kami upang mas tumibay aming pananampalataya. Mas umugat po ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, siguro tagal na naikwento ko, meron kaming puno ng malunggay. Sino po nakakaalam na may puno kami ng malunggay sa harap ng bahay? Yan. Ayun po'y napabayaan ko uli. So, ibig sabihin po, sobrang lago na po uli ng mga sanga. At yung malunggay po noon, katabi dun sa gate namin na may criss-cross. So, nagsalungat na, kumbaga, tumubo na yung puno dun sa loob ng gate. At sa sobrang dami na ng sanga at mga branches o kung ano man tawag dun sa malunggay, nakakasabit na ng mga nadaan na tao, pati yung gate namin, pag naatras yung aming sasakyan, nasasabit na. So isang araw po, ako po hinipo ng Diyos na huwag maging tamad. At pinaalala sa akin ng Diyos, meron na kaming itak at tabasin ko po yung mga sanga. Diyan pa po ba kayo? Tinapos ko po mga sanga at may natutunan po ako. Madali pa lang putulin ang sanga ng malunggay. Yan po. Yung mismong malalaking sanga, yung mga maliliit, madali lang. Pero yung malaki, madali lang din pala. Gaganunin mo lang, tatabasin mo lang. And then, kumuha ko ng hagdan dahil mataas na po talaga, tinabas ko. At nakita ko, nasa isip ko, pagkatapos ko, ari na may lalago uli. Natabas ko nga, pero lalago uli ito. Ano kaya pwede kong gawin para hindi na lumago uli? Tanong niyo po anong ginawa ko? Nandiyan po ba kayo? Ginawa ko po, yung pinaka-trunk, yung pinakakatawan, yun yung ginanong ko, yun ang pinutol ko. Pak! Yun ang pinutol ko. Doon ako nagtagal dahil katawan ng malunggay. Ibig sabihin malaki na yung malunggay. Nagamit ko lang itak. Wala naman akong chainsaw o kung ano. Pinagaganon ko hanggang nagkakalyo na ako. Hanggang sa naputol na yung pataas, dun sa katawan, ugat pababa. Pero nandun pa rin yung katawan kasi nga sumabit na dun sa aming bakod. Alam niyo po, ang buhay natin ay parang ganon. Ang ating buhay ay kalooban ng Diyos na tayo ay mamunga, yumabong, lumago. Magkaroon tayo ng good works, makatulong sa maraming tao. Yun ang kalooban ng Diyos na marami tayong tao na ma-inspire, makita yung magagandang bunga sa atin. At ayaw yun ang kaaway. Ang gusto ni Satanas, gusto niya hindi tayo lumago. Gusto niya madali tayong maputol, madali tayong madala ng bagyo, ng problema. Gusto ng kaaway, punong-puno tayo ng takot, duda at nega. Gusto niya ay mapalayo at maputol tayo sa connection natin sa Panginoon. At anong gagawin niya para mangyari yon? Parang isang puno, para hindi na lumago at mamatay, puputulin ang connection ng mga sanga sa ugat. Gusto ng kaaway mawala ang ugat at connection natin sa Diyos. Kaya alam dapat natin na kailangan tayo lagi ay rooted. Sabihin nga po natin, rooted. Buksan po natin ating mga Bible sa Colossians 2 verse 7. Colossians 2 verse 7. Sabi po dyan, picturean nyo po yan, isulat nyo po sa notebooks nyo. Sabi po sa Colossians 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith. Rooted and built up in Him. Nakaugat at itinayo sa Kanya at na-establish sa pananampalataya. Rooted in faith. Sabi nyo nga po, rooted in faith. At sabi doon, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Kasi syempre, ang isang punong mabunga ay masaya. Ang isang taong mabunga, bless na bless, ay talagang masaya at magpapasalamat sa Panginoon. Sino po dito ang gusto lagi magpasalamat sa Panginoon? Alam niyo po, kaya sabi doon, ang ugat natin ay matinding pananampalataya sa Panginoon na kahit anong mangyari, hindi tayo mayayanig. Kasi po, ibig sabihin nun, kahit anong tabas sa iyo, kahit anong ulan, bagyo, problema, sitwasyon, away, personal struggles, internal conflict na meron ka, basta ka nakaroot sa Panginoon, nakaugat ka sa pananampalataya sa Panginoon, go ka lang ng go. Ang mga puno
na nananatiling nakatayo pagkatapos ng isang matinding bagyo ay dahil malalim ang kanyang ugat. Pag malalim ang ating ugat sa pananampalataya, hindi tayo basta-basta madadala ng problema. Amen po ba? May problema ha. Sino ditong ayaw ng may problema? Taas ang kamay. Bad news, hindi nawawala ng problema. Kahit anong ayawan nyo. Sino ditong kahit may problema, gusto niya siya'y mabunga? Amen. Taas ang kamay. Ibig sabihin, pag malalim ang ugat natin, kahit may problema, may bagyo, hindi tayo basta-basta nadadala. Nakakapit tayo sa paniniwala natin, sa pananampalataya natin, sa nababasa natin, sa naririnig natin sa mga preacher dito sa unan, nakakapit tayo. Ibig sabihin nun, di din tayo basta-basta susuko. Kasi may reference tayo, may source tayo. Si Jesus ang source natin. Hindi natin pinakapitan na yung pangako ng ibang tao, yung sinabi ng loloko sa iyo, yung pangako ng jowa mo na may iba palang katsat ding iba. Ang pangako sa iyo ng Panginoon, kahit may problema, ay hindi ka basta-basta pasusukuin. Alam niyo po, yung isa po natin kasamahan dito, yung ating treasurer, si Shai, sa asawa niya si Pete, yung nakikita niyo na attend minsan dito, yung may maliit na batang babae. Anong si Bia po, nung siya medyo bata pa, na-diagnose po siya na may problema sa puso. I think she was 2 years old po noon. May problema sa puso. And then, nung nag-life group po, napagtagumpayan na po nila yon. Parang a month ago, nag-life group po kami. Tinanong ko si Pete, Pete, hindi ko pa natatanong sa iyo. Nung pinagdadaanan niyo yung kay Bia, kasi may problema sa puso, ano yung nararanasan nyo? Ano yung pananampalataya na pinangkakapitan nyo sa gitna ng problema ngayon? Sabi niya, alam mo pastor, may pangako naman ng Lord eh. Oo, mabigat. Sino po dito ang anak ay gusto magkasakit sa puso? Digay wala naman. Mabigat po, kailangang operahan sa puso, tapos napakaliit pa ni Ineng, ay talagang mahirap. Nakikita ko pong naiyak ang asawa ko, ganito, ganyan, kami po ay nabibigatan. Pero isa lang po ang pinangahawakan ko. May pangako po ang Lord eh. Kung anong kalooban ng Lord, yun ang mangyari. At sa habagat biyaya po ng Lord, God provided, may nailagay po na aparato sa katawan ng bata, naging okay po ang puso, at ngayon po hanggang ngayon, napakalakas po ng bata. Palapakan po natin ng Lord. Bakit? Dahil yung mag-asawa ay malalim ang ugat sa pananampalataya. What if mababaw ang ugat sa pananampalataya? Madaling sumuko ang tao. May problema, may bagyo, madaling umayaw. Ang may tamang ugat ay may tamang bunga. At ang tamang ugat sa tamang lupa ay may tamang bunga. Ang isang puno ay hindi lalago at hindi mamumunga sa isang tuyong lupa. Tama po ba? Kahit anong tanim mo na maganda ang buto ng talong o ng kamatis, pero pag yung lupa ay dry, gitak-gitak, ay pangit, hindi yan lalago. Amen po ba? You know, ay lagi ko po kinikwento ito, meron po akong 2 tiyuhin na may pareho silang puno ng rambutan na tuwing Agosto, Setyembre, binibigyan po kami ng sako-sako na rambutan. Kaya po nakakapamigay din po ako dito ng mga rambutan kasi ang daming binibigay sa amin. Kaso po, yung isang tiyuhin ko, ang binibigay niyang rambutan ay supsupin at maasim. Yung namang isa kong tiyuhin, ang binibigay na rambutan, matamis at tuklapin. Pag binigyan kami, 2 sako o 2 bag, parehong itsura ng rambutan. Parehong kulay pula, parehong nilalanggam, parehong mabalahibo. Pero tatanungin ko, kanino galing, alin dito yung sa tiyuhin number 2? Alin dito sa tiyuhin number 1? Sa tingin nyo, bakit magkaiba pa ang itsura at lasa ng rambutan na yon? Kasi po, hindi yun tungkol sa puno, kundi tungkol yun sa ugat, sa tamang ugat, nakabaon sa tamang lupa.
Maganda nga ang iyong ibinaon na rambutan, pangit naman ang lupa, hindi yan lalago na maganda. Kaya minsan nakakapamigay kami ng rambutan dun sa mga leaders dito. Ang binibigay lang namin, hindi yung maasim, di amin yung matamis. Yun na yung maasim. Ano po yung point? It's all about the soil. It's all about the lupa. Na kapag hindi maganda ang lupa mo, hindi din maganda ang bunga. Are you there? Sino dito maganda? Gusto niya maganda kanyang bunga? You know, the parable of the sower, sabi ni Jesus, nagkaroon siya ng parable na may isang maghahasik ng buto. May 4 na lupa na tinapunan siya ng buto. Yung unang lupa ay sa gilid. Sinabi po doon na dahil sa gilid lumago, hindi na siya bumaon at kinain na agad ng mga ibon. Yung pangalawa naman, inayasik sa lupang mabato. Dahil yung lupa, maganda naman yung lupa, kaso mabato yung taas. So, ibig sabihin, nung inihagis yung mga punla, yung mga seed, hindi na siya ganung bumaon kasi mabato sa taas. Ibig sabihin po nun, yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, pero ang puso niya ay matigas. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo puso ng katabi mo, matigas pa ba ang puso niyan? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, kalimutan mo na siya. Magpatawad ka na. Pag matigas ang puso niyan, kahit anong salita at pangako ng Diyos, hindi yan babaon. Kasi pusong bato. Di ba? Di mo manais sa'yo. Yun, yung katang yun. And then yung pangatlong lupa, ito. Mateo 13. Sabi po doon sa verse 7, Mateo 13. Basahin natin. Nalaglag naman ng ibang seed sa matitinik na halaman at sinakal ng mga halaman ang mga seeds na tumutubo. Ito po, maganda yung lupa. Dahil maganda lupa, yung seed, yung buto, tumubo. Nandyan pa po ba kayo? Kaso, habang natubo yung halaman, pinapatubo rin, sabay natubo din yung matitinik. So, nalago si halaman, nalago si tinik. So, dahil po doon, parehong nalago, nasasakal ng tinik yung tamang halaman. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Jesus, verse 22, next verse. Yung mga seeds naman na napunta sa matitinik na halaman, sila yung mga taong nakakarinig ng mensahe. Pero sinakal naman ang mensahe ng mga worries, ng mga pagdududa sa buhay, at sobrang pagmamahal sa kayamanan. Hindi sinabing masama magmahal sa pera ha. Kailangan natin ng pera, amen po ba? Hindi nyo ako maililibre pag wala tayong pera di ba? Sobrang pagmamahal sa pera at ang musikat, binebless ng Lord, binibila ako ng iced coffee. Every Friday and every Sunday. Every Sunday also, di ba? Kaya sobrang pagmamahal sa kayamanan. Kaya hindi ito nagbunga. Kasi sabay pinalalago ang pananampalataya at ang pagdududa. Ako'y naniniwala sa iyo, Lord. Pero Lord, mukhang hindi mangyayari Ako'y naniniwala na maayos ang sitwasyon ko, pero ako'y tamang duda sa asawa ko Sabay pinalalago ang duda, ang pagmamahal sa pera, at ang pananampalataya. Lord, ako'y naniniwala sa iyo, Panginoon. Kaso Sunday, ako'y may client. Sabay pinalalago. Anong nangyari? Hindi namunga. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, kung palalaguin mo, sige, ganunin mo ang katabi mo, sabihin mo, kung palalaguin mo, ang tinik mo, ako mismo, ang sasakal sa iyo. Biro lang po sa mga nanonood online. Nagtatawanan po mga tao dito. Maganda. Alisin natin yung duda. Huwag natin palaguin ng tinik. Paano po? Maging mabuting lupa. Maging matabang lupa. Tingnan mo katabi mo kung ayan ba'y matabang lupa o mataba lang o amoy lupa lang. Dapat yan combination, matabang lupa. Hindi lang mataba, hindi lang amoy lupa. Amen po ba? Verse 23, sinabi uli ni Jesus, katulad naman ng mga seeds na napunta sa matabang lupa. Pag malaki mo sa katabi mo, sabihin mo, ako ay matabang lupa. Kaya mamaya, tamnan mo ko.
ng iced coffee. Napunta sa matabang lupa ang mga taong nakikinig ng mensahe at iniintindi ito. Wow! Ibig sabihin, nakikinig lang tayo, iniintindi natin. Ano nangyari? Nagbunga sila. May 100, may 60, at may 30. Hindi po mahalaga kung gaano kadami. Hello? Ang mahalaga ay namunga. Paano? Patabain mo ang lupa natin. Patabain natin ang puso natin. Kung meron tayong duda dito, ibigay mo sa Lord araw-araw. Kung meron ditong mga pagmamahal sa mga maling bagay, iluhod mo sa Panginoon. Kung meron kang may self-pity ka pa, Lord, ako'y naawa sa sarili ko, buti pa ibang tao. Pag mag-isa ka lang sa bahay o kapag may tao, walang ginagawa, iluhod mo sa Panginoon. Panginoon, alisin mo to sa puso ko. Alisin mo tong self-pity. Alisin mo tong pagdududa. Alisin mo insecurity ko. Lagi na lang ako naiinggit sa kapitbahay ko. Lagi na lang ako naiinggit doon sa mga kabarkada ko, kaklase ko. Kaya ako'y nasama sa kanila. Kahit mali ang pinagagagawa nila, iluhod mo sa Panginoon. Iluhod mo, umiyak ka, paalis mo sa Panginoon. Sabi nga, ipasiyasat mo ang puso mo. Lord, ang yabang ko na. Ang dami kong guilt trip. Lumuhod ka sa Panginoon. Siyang kikilos sa buhay mo. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya alam nyo, tuwing announcement, ina-announce natin, FPJ, Friar Prayer Journey. Kasi tuwing Friday, 1 oras tayong naluhod, naiyak, isinusuko sa Panginoon yung mga ganung bagay. Kaya in-encourage yung umattend ka dito. Kung wala naman tayong ginagawa pag Friday ng gabi, pumunta ka dito. Manalangin tayo. Gamitin natin ang kapangyarihan ng tuhod natin. Kasi ako'y naniniwala kapag ginamit natin ang kapangyarihan ng tuhod natin sa pagpapakumbaba, madali nating mahihipo ang kalangitan. Yayakapin ka ng presensya ng Panginoon at lalo siyang kikilos. Kasi isa sa mga naging prayer ko 2 years ago, ako po'y nagpipreach dito pero ako'y may mga insecurities. Natayo ako sa unahan pero ang dami kong self-pity, buti pa si ganito, buti pa yung church na ganon, buti pa yung ganito. Laging napasok sa isip ko mga comparison. Iniluluhod ko sa Panginoon. Naging prayer ko, Lord, ang puso ko, make me a good soil heart. Gawin mo ang puso kong isang matabang lupa. Kasi aanhin ko ang blessing. Aanhin ko matanggap yung mga bagay na yun kung ang puso ko'y masama. Kung ang puso ko'y malayo sa'yo. Yun ang dapat natin pinagpe-pray. And we are talking about a tree. Kung makikita nyo, may puno tayong painting doon ng ating mga kamay, ang mga bunga. Because I believe this church is all about planting. It's all about a tree. At meron pong isang story sa Bible na si Jesus ay nagugutom. Si Jesus po ay nagpunta na sa Jerusalem, nakasakay sa donkey, at nung tinanggap po siya ng mga tao, nasigaw ng Hosanna, Hosanna. After a few days, lumabas siya at nagutom siya. Matthew 21, sabi po dun sa verse 18, Matthew 21:18. Kinabukasan, bumalik si Jesus sa city. Nagutom siya habang nasa daan. May nakita siyang isang fig tree. Sabi nyo nga, fig tree. Alam nyo ga po yung prutas na fig? Ano po, hindi ko alam yun. Ayun daw parang passion fruit o parang mangustin, hindi ko alam. Basta yun fig. Yan. Uso po yun sa Middle East. Wala po masyado nun sa Pilipinas. May nakita siyang fig tree sa gilid ng kalsada, kaya pinuntahan niya ito. Kaya lang, wala siyang nakitang bunga. Puro mga dahon lang. Sinabi ni Jesus sa puno, hindi ka na magkakabunga kahit kailan. Biglang natuyo ang fig tree. Dati sa Middle East, kukunti pa ang cultivation ng lupa. So pili lang talaga mga puno, apple, olive, fig tree. And you know, ang fig tree, ang pinakamalaki, majestic sa lahat ng puno. Next slide, please. Ang fig tree, ang pinakamagandang puno. Na kapag may mga nadayo nun, mga nagta-travel nun, pag nakakita sila ng fig tree, ay, mawawala ang gutom ko, may pahingahan pa ako. Ganon po kaganda ang fig tree. Si Jesus ay nakakita ng fig tree. Ang ganda sa malayo ng fig tree.
Pero nung paglapit ni Jesus, nag-expect siya ng bunga. Wala siya nakita. Kasi po ang fig tree, hindi mo makikita ang bunga sa malayo. Magandang tingnan ng fig tree. Next nga, makikita mo lang ang bunga kapag lumapit ka. Minsan, may mga fig tree na sobrang kakapal ng dahon. Ang gandang tingnan. Pero pag lumapit ka, walang bunga. Sabi ni Jesus, ang mga fig tree na yan ay parang tayong mga Kristiyano. Magandang tingnan sa malayo, pero pag nagkalapitan na, nagkasubukan na, wala palang bunga. Ang mga ganong Kristiyano ay yung ma-front sa social media na nakikita ng ibang tao na masaya, blessed, pero alam nila sa sarili nila wala namang bunga. Yung kita ng ibang tao na okay sila, balita sa barangay na maayos sila, mapera, nakabili naman ng bahay, ng lupa, masaya naman, nakabili namin mga gadgets, pero hanggang dun lang. Alam nila sa sarili nila na walang resulta yung pananampalataya. Yung mga taong nakuha ang lahat dahil ang galing-galing nila, ang sipag-sipag nila, ang swerte-swerte nila, pero hindi galing sa pananampalataya. Yun yung mga Kristiyano na mga naniniwala na nagpo-post naman sa Facebook na it's Sunday, church day. Nakabili ng bagong sasakyan, feeling blessed, thank you Lord. Pero hindi makita yung fruit of the Holy Spirit. Walang love, walang joy, walang peace, walang kindness. Ang pinanghahawakan nila ay money, fame, power, likes, social media, popularity. Yun lang ang pinanghahawakan. Kita na ibang tao maganda. Pero pag nagkasubukan na, wala palang bunga. Yung mga nagiging attendance lang ang simbahan at nagkakaroon lamang ng kaligayahan ay naka-attend na ako. Pero yung personal transformation, yung personal na paghanap sa mukha ng Panginoon ay hindi nagagawa. Kaya hindi nagkakabunga. Buti na lang hindi tayo ganon. Amen po ba? Tayo ay yung mga fig tree na hindi lang madadahon, pero hitik na hitik sa bunga. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka display. Tinawag ka para mamunga. And still, like we've talked last week, righteousness by faith. It's all about repentance. Pagtalikod sa hindi dapat, pagtalikod sa sala, pagtalikod sa kamunduhan, kundi lifestyle na nakatingin lagi sa Panginoon at gawain ng pananampalataya na kahit feeling mo, hindi ka namumunga pa, hindi ka karapat-dapat, walang nangyayari sa'yo, still, naniniwala tayo, non-stop. Na feeling mo na sarili mo, sorry for the word, para na akong TANGA. Kasi hanggang ngayon, nananampalataya pa rin ako kahit mukhang wala pa. Pero alam mo sa sarili mo, sinabi ng Panginoon, maniwala ka. Sinabi ng Panginoon, pangkapitan mo, panghawakan mo. Kaya still, naniniwala ka. You know, have faith. Magkaroon tayo ng pananampalatayang mas matindi. Hindi lang para sa sarili mo. Para sa sitwasyon mo, sa pamilya mo. Wag nating lilimitahan ang Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Wag nating limitahan ng Diyos na mas uunahin pa natin ang labada, mas uunahin pa natin ang liga, mas uunahin pa natin ang jowa. Wag nating limitahan ang Diyos. Kasi kayang-kaya ng Diyos. Kung feeling mo, feeling natin, hindi na maayos, hindi na mababago, hindi na matutupad, I am telling you, next slide please, our God is able. Palakpakan naman natin ang Lord. Pag feeling mo, wala na, hindi na kaya, wala na pag-asa, dun papasok. And there will Jesus enter and He will say, I am able. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya niyang baguhin anumang sitwasyon. Kayang-kaya niyang ikaw ay pamungahin. Kayang-kaya niyang alisin. Kayang-kaya niyang i-transform. Kayang-kaya ng ating Diyos. Kaya please, wag nating maliitin ang kapasidad ng Diyos na kumilo sa buhay mo, na kumilo sa pamilya mo. Masasabi natin, Pastor, gano'n na naman yung aking tatay. No!
walang imposible sa kayang gawin ng ating Diyos. And it also pertains sa pamumunga natin para sa ibang tao. You know how many people na gusto nating dalhin sa Panginoon? Sino po ditong gustong makapagdala ng marami pang tao sa Lord through this church, di ba? Di ba? Ang dami nating gusto, pero may pagkakataon sumuko na tayo. Ayun, tigas naman ng ulo. Lord mas mabait pa yung barkada kung nakulong kaysa dun sa anak ko. Mga ganun ba? May mga sitwasyong ganun. At pamumunga din po yun. Minsan, dun tayo nawawala ng bunga kapag may mga tao tayong hindi na nadadala sa Panginoon. You know, again, there is a story sa Bible about Jesus na mayroong isang paralitiko. Ibig sabihin po nito, siguro paralyzed na yung kalahati ng katawan. May nakita na po kayo doon, yung parang naging gulay na yung kalahati ng katawan. Siguro itong lalaking ito'y na-stroke. Keyboardist please, full band. So pilay yung lalaki. At yung mga kaibigan, dadalhin siya kay Jesus para pagilingin. Dala-dala nung 4 na kaibigan, yung paralytic, nakasakay sa isang stretcher siguro yun, stretcher or kama. Kaso pagpunta nila dun sa bahay na nandun si Jesus nagpe-preach, ang daming tao. So hindi makapasok si Jesus. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po kayo. So anong ginawa nila? Matthew chapter 5 verse 16. Verse 18, sorry. Matthew 5 verses 18. Tama ba? Matthew 5 verse hindi po 5 yan. Basta Matthew 5. Basta Matthew. Basahin ko na lang po. Ilang lalaki ang dumating, buhat-buhat ang isang paralyzed na lalaki sa higaan. Tinry nilang ipasok siya sa loob ng bahay at dalhin sa harap ni Jesus. Verse 19. Pero sa dami ng tao, hindi nila ito magawa. Bakit hindi nila maipasok yung taong yon, yung kaibigan nilang paralitiko sa harap ni Jesus? Anong dahilan? Ano pong dahilan? Maraming tao. Kaya anong ginawa nila? Umakyat. Highlight, umakyat. Umakyat sila sa bubong, binutas ito, saka binaba ang lalaki sa gitna ng mga tao sa harap ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang faith, ang panananalig nila, sinabi niya sa lalaki, kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Wala na po dyan, sinabi niya, tumayo ka na at maglakad, dalhin mo yung katre mo at pinagaling ka na. At tumayo yung paralitiko, daladala ang katre, gumaling na siya at maraming tao ang namangha. Ito po yung challenge sa atin. Tingin muna kayo sa akin. Hirap tayong humakbang pataas para sa ibang tao. Meron tayong pagkakataon sa buhay na sumusuko na tayo sa pananampalataya. Na kahit 6 na linggo na kayong walang mintis, punong-puno kayo ng pananampalataya. Pero pag pinag-usapan natin yung taong yon, yung sitwasyong yon, parang hiwala na. Pero nung ginawa nung 4 na lalaki, o nung mga kaibigan, daladala nila at umakyat. Humakbang pataas. Sabihin nyo nga, humakbang pataas. Sa loob ng napakaraming linggo, 6 weeks, pinag-uusapan natin, hakbang, humakbang. Humakbang sa pananampalataya. Ang paghakbang paakyat ay hindi madaling task. Pero kailangan mong umakyat at manampalataya. You know, story po ng mga mami sa Kaipatag, pag nagla-life group po kami doon,
Lagi nilang pinagpe-pray, keyboardist please. Lagi nilang pinagpe-pray, mabago po ang sitwasyon ng mga anak ko, ng mga asawa namin, ng mga pamilya namin. At minsan na masasabi na lang nila, wala na po akong magawa kundi manalangin at manampalataya. Ang hirap naman po katitigas po ng mga ulo, ganito, ganyan. You know what? Sa mga loob ng ating nakarang linggo about faith, isa lang naman ang sinasabi natin manampalataya ka na mababago yan. Manampalataya na kikilo sa Diyos. Manampalataya. Pero it's very challenging na panghawakan yung pananampalataya. Nahakbangan ang iyong pananampalataya. Lalo na kapag ang sitwasyon ng mga taong gusto mo mabago ay mukhang imposible na. And sometimes may sinusukuan din tayong mga sitwasyon kasama ang ibang tao. And this was my prayer. My prayer last morning, Saturday, bago ko ilatag ang teaching na ito. Pumunta po ako doon sa isang kwarto habang tulog pang aking mag-ina. Lumuhod ako sa Panginoon. I am praying, Lord, itong story about the paralytic, anong gusto mong sabihin dito? At nandun nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon at sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, marami ka ng taong sinusukuan. At naiyak ako sa Panginoon, Lord, Panginoon, hindi na ako naniniwala na mababago yon. Lord, gano'n na lamang mga taong yon. Pero gano'n na talaga gano'n na talaga. Yun na po talaga ang sitwasyon. Gano'n na ugali ng pamilya kong yun, gano'n na. But you know what? Sinabi sa akin ng Lord, anak, umakyat ka pataas. Ibigay mo sa trono ng Panginoon. Sa trono ko. Ibigay mo sa akin. And I'm crying na, Lord, baguhin mo ang puso ko. Kung may pagkakataong nasuko na ako, hindi na ako nananampalataya para sa mga bagay na ito. Patawarin mo ako, ayusin mo ang puso ko. Kung hindi na ako nananampalataya, ngayong prayer namin na negosyo ay mangyari pa. Na maayos po, Panginoon, ang aming kabuhayan. Na gumaling kami ng aking asawa sa aming sakit karamdaman. Lord, ayusin mo ang puso ko. Kung ang pananampalataya namin ang hihina dahil sa mga nakikita namin ng mga sitwasyon sa mga tao nakapaligid sa amin. Ayusin mo. Ang hirap sa story yan, ang ganda ng ginawa. Kasi sabi sa verse 20, nang makita ni Jesus ang pananalig nino. Kaninong pananampalataya o pananalig ang nakita ni Jesus? Doon sa paralitiko o doon sa mga kaibigang nagdala? Kanino po? Sa mga kaibigan. Dahil sa pananampalataya nung mga kaibigan, anong nangyari doon sa paralitiko? Gumaling. Baka kailangang ikaw pa ang mas matindi ang pananampalataya para yung mga taong nakapalibot sa iyo ay magkaroon ng pagbabago. Kailangang umakyat ka pa sa pananampalataya para yung mga taong nakapalibot sa iyo ay patuloy makakilala sa Panginoon. And I am telling you, mahirap umakyat, mahirap humakbang pataas sa pananampalataya kung may nahila lagi pababa. Kaya nga, still have faith. Walang ibang solusyon kundi manampalataya, maniwala na sa tamang tao, sa tamang panahon, tamang sitwasyon, mangyayari at mangyayari. Palakpakan natin si Lord. Hindi ako nang ha-hype ha. Hindi ako nang bibuild. I'm asking God na Lord kung kumilos sa puso namin. Nung nagpunta kami Lukban no Wednesday, kasal po ng aking in-law. The night before that, may nakausap po ako na kapatira natin sa JA1 doon. Kinikwento niya, ay Pastor, ay Rev, aking sitwasyon napakamatindi pero biyaya po ng Lord. Ayos na po ako ngayon, napagtagumpayan ko na. Kinuwento niya. Parang 4 years ago, 5 years ago, iniwan siya ng kanyang asawa at kanyang mga anak. Yung kanyang asawa ay bigla na lang nagkaibang babae. Habang siya'y naglilingkod sa Panginoon, ganun na nangyari. And she was so devastated. Ikaw naman ang makaranas ng ganun. Puno siya ng galit, inis. Kasi bakit nagginawa niya ito? Bakit ito nangyari? And then a few years after that, siguro may 1 year from now, 1 year or 2 years from now, yung kanyang isang anak ay kinuha ng Panginoon. Namatay po ang kanyang anak. At lalo mas tumindi ang
lalong mas tumindi ang sitwasyon, lalong mas lumakas ang alon at bagyo na naranasan niya. At nagkikwento siya, parang a few weeks ago, nakita niya muli yung asawa niya. Nagkasalubong sila, nag-expect siya na magagalit siya, maiinis siya. Iniwan mo kami, namatay pa yung aking anak. At nung nakita niya kanyang asawa, nakita din niya yung kanyang dating asawa. Yung lalaki, na iniwan sila, bigla na lang umiyak, umagulhol, at yumakap sa kanya. Tumingin ng tawad na, patawarin mo ko. Laki ng pagkakamali ko. Napakamali ng desisyon ko. Patawarin mo ko. Sana mapaayos mo ako. And at that moment, ina-expect niya, makaranas siya ng galit, inis, mabuhos niya lahat at lumabas lahat. Pero at that moment daw, nasabi niya sarili niya, na ay, okay na pala ako. Inayos na pala ako ng Panginoon. At that moment, pinatawad niya ang asawa niya. Sinabi niya, okay lang, pinatawad na kita. Kinuha na ng Panginoon yung ating anak. Wala tayong magagawa. May anak ka ng iba. Doon ka na. At that moment, there was forgiveness and reconciliation. At doon niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin, alam mo, pastor, ang ganda ng ginawa ng Lord sa akin. So, paano mo napagtagumpayan yan? Alam mo, pastor, pag ako'y nasimba, lagi ako naiyak doon. Pero maraming tao na nanalangin sa akin sa church. Si Rev Lorna, sina ate ganon, sina pastora. Minsan nga, pupunta ako sa church, sasabihin nila, gaano katagal naman ang iyak mo ngayong linggong ito. Maraming tao ang nananampalataya sa kanya na mapapagtagumpayan niya yung pinagdadaanan niyang yun. And then there was a situation na meron siyang isang inaalagaan na buntis sa kanyang asawa, pang-apat na pagkabuntis na. Pero nag-iisip yung babae na itigil, ipalaglag ang pagbubuntis kasi ang hirap ng buhay, pang-apat na nilang anak yon. Pero pinayuhan niya, aba, blessing ang isang bata. Kahit anong mangyari, ayan ay blessing ng Panginoon. Huwag yang mawawala sa atin. Then alam niyo ba, funny thing, nung burol ng kanyang anak, nandun yung nung babaeng yon, yung buntis. Pagpunta doon sa burol, dala-dala ng anak babae. Yung unang 3 anak lalaki, tas yung pinagbubuntis niya babae. At sinabi niya, Ate Mavic, sabi kong pangalan, Ate. So, i-edit na lang natin yun na. Cut. Ate, alam mo, buti na lang pinayuhan mo ako na hindi ko ipalaglag ito. Kasi blessing nga naman. At binless kami ng Lord kasi dahil sa iyo. Alam mo ate, salamat. Salamat at naniwala ka sa akin. Sana nakuha natin yung point na hirap pagdaanan ng buhay na mag-isa. At hirap manampalataya sa Panginoon na mag-isa. Pero kung ikaw, mas i-focus natin muna ang pananampalataya natin para sa ibang tao. Na mahalin, payuhan, hindi sukuan ang ibang tao. Doon na natin makikita ang tunay na bunga. Kaya yung katabi mo, pinadala yan sa'yo ng Panginoon para umakyat, humakbang pataas kasama ng pananampalataya mo. Tumayo po tayo lahat ngayong oras na ito. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, matindi ang laban ng pananampalataya natin. Matindi ang pagdadanasan natin. Kaya I will end this series with this verse. 1 Timothy 6 verse 12. Sabi po doon, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life which God has called you, which you have declared so well before my witness. Fight the good fight of faith. Labanan natin ang magandang laban ng pananampalataya. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Kapit lang.
Kung hinihina ka palabas sa ibang tao, huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng JA1 Church. Kung feeling mo, wala naman nangyayari sa isa pag-attend, labanan mo. May plano pa rin ng Diyos. Kung ang tagal-tagal na, 5 years, 10 years, 15 years, ganun pa rin ang ugali, ganun pa rin ang sitwasyon, fight the good fight of faith. It's all by faith. And someday, hindi ko alam kung kailan na, someday, yung ating point B, makikita natin yung katuparan ng mga pangako, katuparan ng mga vision, at katuparan ng mga desire na binigay sa atin ng Diyos. Can we tell 5 persons, fight the good fight of faith? Motivate another 5. Fight the good fight of faith. Hallelujah. Sabi mo, kapit lang. Come on. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon, pumalakpak ngayong oras na ito. Come on. Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on, palakpakan mo. Pumikit ka at palakpakan mo siya. Itaas mo ang pangalan niya. Come on. Oh Jesus, mataas ka sa buhay namin. Oh, we trust you, God. Can we worship Him right now? Pwede bang itaas natin ating mga kamay and let's sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Oh, I trust in God, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Just sing and worship. In God, my Savior. I trust in God. He will never fail. And believe, come on, na pakikinggan ka niya at sasagot siya sa'yo. He will answer. He will answer. Come on. Thus saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. And I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, come on, just sing this. And I trust in God, my Savior. Oh, I trust you, Lord. Who will never fail.
let me pray for you habang nakataas ang iyong mga kamay. Habang nakataas ang iyong mga kamay, Lord, as we end this talk, help us fight the good fight of faith. Na ang lagi tatanim sa amin ay hindi sumuko. Hindi kami susuko sa iyo. Hindi kami susuko sa pinagagawa mo sa simbahang ito. Hindi kami susuko sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo. Hindi kami susuko sa paniniwala namin sa iyo. Mapatuman kami ng ibang tao, dumaan man ang malakas na bagyo at alon, hindi kami susuko. Kami ay patuloy na mananampalataya at maniniwala sa kadakilaan mo. Come on, palakpakan mo, Lord, come on. And I believe God is giving you persons. Sa mga darating na araw, pray for that persons. Panalangin mo ang mga tao ngayon. Panalangin mo ang pamilya mo. Panalangin mo ang asawa mo. Panalangin mo ang kapatid mo. Panalangin mo ang magulang mo. Panalangin mo kahit nasasaktan ka. Believe. Maniwala. Iluhod mo sa Panginoon ang mga tao yan. Yung mga sitwasyon yan. At maayos yan. Right now, as we end, pwede bang bawat isa ay sabihin mo, maghanap ka ng ibang tao, maghanap ka ng isang tao, sabihin mo, kaya mo yan, kaya ng Diyos yan sa buhay mo, manampalataya lang tayo, come on. O gusto mo maghanap ka ng 10 tao, tapikin mo, sabihin mo, kaya po ng Diyos yan. Kaya yan ni Lord. Come on, sabihin mo, kaya yan ni Lord. Kaya yan ni Lord. Kung kita mo, you feel, yakapin mo yan. Sabihin mo, kaya yan ni Lord. Come on, move out of the chair. I saw the Lord. Come on. Leaders, go to your life groups. Yakapin mo sila, come on. Answer. To God be the glory. Palakpakan muli natin na Lord, come on. In Jesus' name. Amen.